oh, ang ganda-ganda mo. Sinayang ka, Oo, sinayang ka. Ang layo naman ng ni Charlie. Yung mga It's a holiday, mga Marites! And we're live and kicking! Ito na naman ang yung paboritong papol! Sa chikahan, Maritesa. Bago ang chikahan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. ang inyong PhD, Rose Garcia. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Kahit holiday, nandito kami at nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga kamarites na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Correct! Batiin mo natin mga kaibigan natin mga Muslim. Nagsa-celebrate na kanilang Adha? Hindi ko may masasabi. Dalawa kasi Tahimik lang kami. Idil Adha yata yung tawag doon. Hello naman po. Hello po. Wala nakakaalam. Namabasa. Maraming kaibigan. Ay, tumayo. Supreme Court Justice friend si Japar Di Mampao. Nakaibigan ko yan. Yeah. Hello naman po sa inyo. At maraming salamat sa pagsama sa amin kahit kayo po ay nagpapahinga for the holiday. Dahil bukas, balik trabaho na naman. Ayan ang Islamic Feast of Sacrifice. Naku, tama ba yung ginugal ni Diego? Baka naman nilalaglag niya lang tayo. Hindi, tama na. Pero may Muslim Oo. kung ano man yung ibig sabihin doon. Pero yun ang ibig sabihin, Islamic Feast of Sacrifice. Chikahan na tayo, Marites. Unahin po natin. Confirm. Via Tide, nag-post na sa SOCMED, pero na-okray pa rin ng ibang netizen. Ito po ang naging source niya. May friend siya, diba? In fairness to sa friend ko, sabi ko, buti na lang di mo ako kinoryente. So parang nung, di ba nabalita natin last episode na parang September mga anak, ganyan, buntis, kasi wala naman talagang pag-amin. Tapos nung Father's Day, kahapon, nag-post sila, parang yun yung patribute kay Zanjo. Zanjo bilang Father's Day. To the dad you already are, and the dad I know you'll be, love you. Only Zanjo Marudo. So excited for this new chapter with you. Happy first Father's Day. Ayan na. Di syempre, yung mga fans, masaya sila na nagdadalang tao na si Rhea. Pero, alam mo naman yung mga netizens, may mga nag-comment. Marami pa rin mga bashers. May basher. Katulad na lang nung isa na hindi talaga pinalagpas ni Rhea. Ang sabi. Tapos, dinay pagbuntis, susme. Yan. So, sumagot si Rhea. We never denied anything, madam. We just didn't think we owed anyone an announcement. Tapos, may smiley na emoji. Thank you for the support. So, syempre, inaway ng ibang netizen yung nag-comment. Pero, kapag pinopost siya ng ibang mga news organization o mga showbiz portals, hindi mo pa rin maiwasan na parang ino-okray pa rin si Rhea doon sa pagtangge. Kasi ang sinasabi naman, wala namang pagtangge, pero sinasabi naman, yung nanay mo tinangge. Yung kapatid ang nag-deny nung una. Parang, ano kayo, arte nyo, ganun. So nakakatawa lang yung mga tao, hindi lang tayo maging masaya na una, may blessing sa buhay nila mag-asawa at sila naman ay kasal. O kahit nga di sila kasal, kung may baby, wag nyo na idama yung baby, no? Pero kasi ang sinasabi nila yung mga kamarites, na-confirm at least na yung sa pantahan ng ilan na nang magpakasal na sila, may deposito na. Yun lang naman ang sinasabi doon. Grabe yung deposito. Ano ba tawag doon? Pero natawa ako. May baby bump nga doon. Parang may baby bump doon sa wedding gown. Naku, hindi nga nakaligtas si Rhea doon sa body shaming kasi parang sinabi na nakita na may nabuntis, sinabing gano'n, parang wala namang pagkakaiba. May mga gano'n na. Grabe naman yun. Huwag na tayong gano'n. Maging masaya na lang tayo. At congratulations, Rhea at Zanjo. Pero alam mo kasi, naiintindihan ko din yung ibang netizen. Kung bakit siguro gano'n yung feelings nila na parang arte-arte. Parang gano'n yung dating. Siguro nga kasi tama din naman si Rhea na
We don't choice know yun. nila yun kung Yeah, gusto yeah, nilang sure. i-reveal o hindi. May iba nga, malaki na yung bata, hindi pa rin nire-reveal. Yeah. So, sa part nila, Ria, Dalawa na. choice naman nila yun. It's just Sa that, pilon, diba? ano kasi parang medyo obvious kasi, although totoo din naman, hindi sila nag-deny. Ang nakakaloka lang, si Gela. Gela ba? Jela? Ang Yung kapatid. Si Jela. Na bakit kasi ang nag-statement pa na kesyo, Noong umpisa. hindi po siya preggy, meron PCOS pangarap. Actually, nabanggit din yan ng isang netizen na parang, pati yung PCOS, ginawa nyo pandahilan. Posible naman totoo. Baka naman PCOS talaga si Ria. Ria. Pero kasi nga, hindi ko talaga maintindihan, bakit ba si Jela ay nag-statement pa? Ay, hindi naman siya yung may katawan. Hindi naman siya, pwede naman niya kasi sinabi niya lang, ay, hindi ko po alam. Or iwan na natin sa kanila. Maybe it's my sister, I'm not in a position to Yes. say something To about confirm it. or deny. Siguro yun lang. Ako kasi as a movie writer, tama. As an entertainment writer, doon din ako medyo na-off. Yung kapag sanay na ako sa mga artista na sa mga nagde-deny. Or hindi nagsasalita. Hindi nagkasalita. Pero yung kapag ayan na, tapos nag-deny pa or Ayun na. may kwento pang iba, Oo. na parang doon ka minsan... Nabuboljak tuloy sila, na bumabalik. Nagbubumirang. Parang umiikot-ikot pa kung saan-saan. Na parang, ba't kailangan pa humabi ng mga kwento? Hindi Ako na- naman, ang tingin ko sa kabilang dako dyan, parang siguro ayaw lang ma-stress ni Ay, Ria posible nung din umpisa. Dahil, syempre, mabigat nga naman, ang daming nag-iisip. Dahil gusto siguro yung protektahan naman yung kalagayan niya that time. Pero, tama rin naman, Rose, na yun nga, parang sa kalagayan bilang mga showbiz personalities kayong dalawa, yung mga tao talaga magtatanong at magtatanong. Tsaka din siguro doon sa pamilya, dapat nagkausap-usap kayo. Kung hindi nyo pala, kung wala pala kayong Kung announcement. sinong spokesperson Oo, dapat. kung wala pala kayo talagang i-announce, wala na dapat na ganung statement yung kapatid. Pero ilang months na kaya si Ria? Kasi Sabi September daw eh. Yan ang walang September. confirmation. Kung Dito sa... September, August, March sila July. nagpakasal. So, ibig sabihin, 3 months na siya. nasa 6 months na ngayon. 3 months siya. Kung September, Oo. Kailan ba mga sila kinasal? March. hindi na immaterial na yun eh. Kasi given naman na yung pag first trimester, hindi ka pa talaga magsasalita as much as possible yun para lang. to protect. Sabi kasi nila minsan, di ba, pagka ina-announce na. Kaya nga, di ba meron sinasabi na kapag in-announce mo na buntis ka, biglang lumalaki yung chan. Kasi Ano ba yun? Di ba may ganon? Di May ba kasabihan ganyan? Pagka hindi ka nag-a-announce, parang nakikisama na. Kasi gusto niya muna ma-sure yung first trimester. Totoo yan, totoo Tapos, parang carry pa niya na hindi mo nasabihin kahit kanino, sa mga best friend lang, sa nanay lang, sa magulang. Tapos kapag finally okay na yung first trimester, kapag in-announce na niya o na balita na niya na buntis siya, lumalaki raw yung chan. Okay. Anyway, congratulations pa rin Ria and Sanjo. Yeah. And syempre, happy Father's Day. Abangan kay natin Sanjo. yan kasi I'm sure naman, Ano yan? bonggang-bonggang Okay. baby yan. Ano nakadikit? May nakadikit. Ayan, dinikit niya yung yun na. Next. Asawa naman niya yun. Oo nga. Kino-question ko ba? Nakadikit daw kasi. Dikit. Pagilid naman. Pinaupa. O, di pa tagilid. Ano ba yan? Next na daw. Ito na, mga Marites, Bella Padilla. Ito na ang ikinasal na siya sa boyfriend na si Norman Bay. Yes, Yan ang may pagtanggi. PhD. Oh, yun. Ay, kung talagang tumatanggi siya, most likely, totoo talaga na naiinis nga siya, napipikon nga siya. Hindi siya nagdinay na buntis, Kasal pa lang ang pinag-uusapan. Knowing Bella, si Bella niyan, I mean, parang, hindi naman liberated yung term. Yung parang napaka-open, parang wala siyang paki. Wala siyang yung nonchalant. Oo. Hindi naman nonchalant. Hindi nga yan nonchalant nag-react nga yan pag may mga kahit national Hindi, parang issues. wala sa image Kumbaga. niya yung Oo. arte-arte. Oo, Or yes. mananahimik. Kung Yan. kakasal ako, hindi ako Hindi. yung tipong magpapakemi-kemi pa na, single pa ako. Or kung buntis ako, hindi yan yung magpapakemi-kemi din. Yun ang tingin ko, Boyfriend na si Norman, ano yan? Norman Bay. Bay. So, actually, ang hindi ko British yata maintindihan, saan ba nagsimula tong issue na yun, basa na ko rin siya ay yan i-issuehan na kasal na.
Medyo hindi ko na-research yun. Wait, meron na namang isang, parang may nabasa ako na hindi naman natin pwedeng gawing source. Okay. Parang siya yung nagsabi na may kinasal daw na celebrity. Hindi ko nga alam kung ang tinutukoy niya. Si Charlie. Hindi, di ba sinabi si Charlie at si Ivan, kinasal. Tapos di ba nabalita natin na si Coco Martin and Julia Montes. Posible kung may kasal. Tapos may isa pang nagsabi na meron pa daw, isa hindi daw. So meaning, kaya siya kinukongratulate. I see. So meaning, meron parang pahula effect. So itong mga netizens naman, nagwa-1+1. Okay. So kaya sinabi ni Bella sa kanyang IG story, nothing to ruin your day like getting congratulatory messages from your people, from your people, cause a YouTube account keeps posting clickbait videos that you got married. Not married yet, guys. Save the congratulations for another day. So, nakakapikon nga naman. Kung di ka pa kasal, magigising ka na puro congratulations. Tsaka baka nga merong gumagawa ng content at siya yung pinapangalanan. Yes, possible yun. Oo, possible. Ang daming gumagawang ganun ng mga YouTuber na para lang makakuha ng views. Kahit na walang katotohanan. Yun na. Correct. So, hindi pa po kasal ayon kay Bella. So, wag daw muna siya i-congratulate. Parang kamukha ni sino yung sa One Direction? True. Dati pa. Diba? Baka magkamali ako. Ayoko na. Ito naman ang magpapakasal na. Hari daw. Ito, Michelle Madrigal. Pinagtripan ng ilang netizens na mag-post na ikakasal na siya. Uli. Oo, actually. Eto nga, nakakatawa yan. Sinabi niya na engaged na siya. Tapos, ang statement niya doon sa ayan. I am marrying the man God sent me. Yan naman ang sabi. Wala naman masama doon sa kanyang statement. Pero, pinagtripan siya ng mga netizens. Tulad ng ang sabi ng mga netizen, ikaw lang ba ang favorite ni Lord? Ano? Ikaw lang ba ang favorite ni Lord? Ito pa. God sent me, tapos maghihiwalay din naman. Pangatlo mo na to, di ba? Bakit siya lagi pinapadala ni Lord? Ito yung screenshot ko lang. Sunod-sunod. Kung kay Bella Padilla po, ang daming nag-congratulate kahit hindi pa naman ginakasal. Ito naman, nung in-announce siya na engaged na siya doon sa kanyang boyfriend na nasa US na isang realtor. Kasi hindi niya, pinakita naman yung face, pero parang hindi niya pinangalanan eh. Diba? Tapos meron pa. So, hindi kasi pinakita yung face. Hindi pinakita naman pala, pero hindi pinangalanan. Hindi, nung una, pinakita lang niya, kalahati, tapos may singsing. Si Michelle kasi may pa-surprise. Ano pa? At her age, Ano pa? Sabi pa ng isa. At pangatlo na lang. Sabi niya, so who set those other men in your life before? Ganon yung mga, as in sunod-sunod to walang nag-congratulate man lang. Walang naging masaya. Inokray lang siya. Inokray lang siya ng inokray. Nakakaloka mga netizen. Correct. Kasi di ba kinasal siya noong 2019 sa isang atleta si Troy Wolfo. Tapos nag-divorce sila. Doon sila may anak na isa, si Anika. Tapos nagkaroon siya ulit ng boyfriend. Pero foreigner to Pero hindi siya kasal. Kasi na-divorce na nga siya doon sa una. So ito na, kung kakasal siya, ito pa lang yung pangalawa pa lang ngayon. Pangalawa, pero pangatlong ikakasamahin na niya. Oo, parang gano'n. Third boyfriend from the previous na na-divorce siya. Ito pa kayo updated sa kanya. Actually, research ko lang. Ayoko, nakikita ko siya sa IG, kaya medyo nasusubaybayan ko yung kanyang love life. Kaya siguro realtor, kasi ang alam ko, realtor siya. Work ni Michelle sa US. Nag-realtor din siya. Nalilito na ako. Di ba magkapatid yan? Dalawa? Si Era Madrigal. Yung kapatid niya okay naman. Kasi sino bang panganay? Si Era. Si Era. Okay. So, yun lang nakakatawa. Pero in fairness pogi ang mga nakakarelasyon ni Michelle Madrigal. In fairness naman. Yun lang naman. Natatawa lang ako doon sa mga netizens. Basa ko talaga. Sunod-sunod. Ako natatawa ko, sabi, unti-unti pinapakita yung mukha. Unti-unti nga. Gayon muna. Ang tawag doon, jowa reveal. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Kaya nga. Kanta ni Mga Salvador. At hindi cancel culture, Hindi naka-blur. Ayun lang. Mga Marites, Enrique Hill at Jane De Leon.
shooting ng horror film gagawin sa Taiwan o sa Taiwan. Nasa Taiwan na sila. Oo, magkakasama sila. Gulat ako doon. Sa may pelikula palang gagawin itong dalawa. Kasama nila si Robbie. Sino nga yung controversial na Rob Gomez? Rob Gomez. At saka si MJ Lastimosa. Reality kasi yan di ba? Oo, MJ Lastimosa. So, first time nilang magkakasama. Although, may mga nagsasabi na before sa mga maliliit na serye, parang extra na nun si Jane De Leon sa mga series nito ni ano. But this time, syempre dinilay din ang level niya. Di gano'n. Ayan o, yung si Rob Gomez. Bakit siya may hawak ng camera? May mga may mga Filipino, may mga Pinoy community doon na nakakasalubong nila doon sa Taiwan. So masaya naman. Pero horror movie ito Sinong producer? Reality. Yan. Ang basa ko. Eric Mati? Direct Eric Mati. Don Monteverde. Okay. Don Monteverde, ha? Friend, Alam mo. Ading, di ba? Oo. Reality, Ading. Don. Ganun ba yun? Oh, sorry na. I got ibang Don yung naisip ko. Iba. Don the makeup artist. Good luck pagkatapos James Familiar. Kayo talaga. Yes. Pagkatapos ng I Am Not Big Bird, ito yung follow-up mula sa parang comedy na may pagka-sexy. Mag-horror na itong si at inaabangan ng mga fans niya na Enrique Hill. May maganda sa Taiwan. Yeah. Diba? Mababait din ng mga tao. Gusto ko sa Taiwan, in fairness. Gusto ko mag-shooting sa ibang bansa. Gusto ko mag-artista ba sa ibang bansa? Goes to Taiwan! Di ba? Manifestation ng mga Marites. Ito naman, dumako naman tayo kay Estel ng SB19. Gusto na rin sumabak sa pelikula at horror movie. Horror din ang gusto. Ano siya ang mananakot? Siya ang Uy, tatakutin. actually magaling siya pag binake up mo siyang nakakatakot Napanood ko yung Kapuso Mo, Jessica Soho. May exclusive interview siya kay Jessica para sa 29th birthday niya. Napakinggan kasi ni Jessica si Stel kumanta doon kay Ryan Cayabyab concert, yung INC yata. Ang ganda-ganda ng boses. Maganda naman ang boses niya. Tsaka yung ang taas. Parang taas ang boses. Taas. So pang horror pala yun? Hindi. Kaya niya in-interview. Para malaman ng tao yung buhay nito na Stel Ahero, pangalan niya na. Ahero. Laki sa hirap. Tapos nga sabi ni gusto niya raw sumabak sa horror movie. Bakit daw horror? Ay, gusto niya maranasan yung tumatakbo ng tumatakbo. At tumisigaw, tumitili. Sana sports ang sinalian niya. Charot lang. Hindi. Merong di ba, merong Kapuso Mo, Jessica So, Gabi na Lagim, the movie. Yung version ni Jessica, naman yung mga yung mga kwento niya doon. Pag yung All Saints Day. In fairness naman. So mag-artista na din si Stel. Pagkatapos siguro ng concert nila ni Julian, di ba meron? Meron nga pala. Yun, di ba? Yan lang. Pero alam mo bagay siya mag-horror, yung itsurang ganyan, tingnan mo Parang yung mga pang Twilight, yung mga pang vampira. Tinanong rin siya Jessica kung nagpaano ka ba? Nagpa-enhance. Ayan na. Sabi niya. May madiretsong sinabi. Sabi niya, ano namang pungay, uso ng pungay niya. It's good. Good as admission. Tapos siya, di ba? Sabi niya, kung may pera naman, bakit hindi mo gagawin? Ano ang nakikita na? Siguro yung ilong na. Hindi ko na. Sabi ko na. Hindi ko na maalala kasi nung nakasama ko yan, hindi pa sila SB19, di ba? Hindi ko na matandaan yung kung ano yung itsura niya noon. May before and after siya sa Jessica. Meron naman pala. Wala ba tayo dito? Hindi nyo nakita. Pero okay naman na. Tsaka hindi. Kasi kailangan din syempre sa look nila as a performer. Yung SB19. Pero ang balita na susunod, yung magkakaroon yata sila ng girl group naman. Yung management nila. Magtatayo ng talaga. Nako, baka tatapatan ng bini. Tatapatan yung bini. Ano ngayon?
Ang taray ng bilik, may commercial na. Oo, Hindi ko ba pwede Oo. mabanggitin? Pero padalan tayo, pwede naman. Oo, Jollibee. Malay mo tayo magkaroon din ng commercial. Oo, talaga. Ano kaya? Ampalaya. Aray! Ampalaya Plus. Anong commercial? Meron pa ba? Ha? Meron pa ata. Abangan nyo na lang kung matutuloy yung wish ni Stel na makapasok sa horror movie. Iyon na. Horror talaga. Ay, niya sexy. Hindi, marami naman talagang artista at kahit na mga upcoming Puro pa lang. horror, Parang dream Yun ang- talaga nilang oo. gampanan. Mga horror. Parang what you Talaga? did. Oo, as in, napakarami. Halos Hindi comedy, karamihan. ha? Ano? Hindi. Horror talaga. Halos karamihan. Sa mga na-interviews ko, Correct. halos karamihan doon, Gusto mag-horror. Gusto nila horror Oh, movie. what you did Diba? horror Oo. movie nga. Ano Kasi kayo siguro meron? nasa-challenge sila. Na manakot. Nagugustuhan nila yung... Or baka mahilig kasi talaga sila sa horror. Pwede rin. Yeah. Saka hindi, gusto nila yung parang yung senaryo na natatakot sila or Oo. tinatakot sila. Or nananakot sila. Wala akong, ano bang horror na bet kong Pinoy? Ako talagang natakot ako, yung Feng Shui na yeah, one. Feng Shui. Ay, ako yung Yan. pinakatakot ako. Di ba? Feng Shui na. Meron Yan, pang isang agree ako luma. dyan. Halimaw sa banga. Hindi ako yung sound lang natakot ako doon. Yun, yung dalawang Ako yun. hindi, yung Ano pa? Wala na. Frigidaire pa yata ang title, no? Shake, Rattle, Rattle, and Roll Roll. 1. Nung bata ako yun Ako ang din. una. Yung Janice kay Janice de de Belen. Belen. Oo. Yes. Pero Ito nung, ka. pero nung nakakatakot ngayon na, yun. natatanda ako sa screening pa namin sa Empress na Oo. panood yung Feng Shui. My God! Nakakatakot. Yung one ha, yung one Ayoko ha. talaga makakakita ng, yung Bagwa. bagwa. Oh, Feng Shui one ha. Feng Shui 1. The rest hindi ko na bet eh. Yung Feng Shui Okay. okay. Pero totoo ka, Frigidaire. Oh, Go. di ba? Shake, Rattle, Roll 1. Aminin mo, natatakot ka din buksan ng Frigidaire pagka ano. Yun talaga. Na-imagine ko tuloy si Jericho. Ito mga Marites, si floor. Carla Estrada at Donnie Pangilinan, siniship at the same time naman binabas. Page D ko nga. Ayan nga. Ayan Kasi ba? meron silang parang Ay, ni ipapalabas to Bell. sa Malapit pa naman ang Bell na. Yung nakasakay sa elevator. Oo. Papalabas siya sa Netflix. Hindi ko alam kung anong klaseng kung series ba siya. Pero parang by episodic eh. Kagaya nitong post ng Netflix. Anak ng Panty. Isa ano Anak yan? ng Panty, anak ni Janice. Kyla and Donnie face off. Ayan. Yan sa elevator. In the Nakita ko yan. ultimate battle, Yung mag-iina. bragging about their superstars mom. Mommies, oo. Watch the full first episode of Bida Bida on Netflix Philippines YouTube channel. At pang YouTube siguro, hindi siya sa Netflix mismo. So yun. Maraming mga netizens din na nagsabi na parang meron pa ako nabasa, parang tingnan mo, iba daw yung glow ni Donnie with Kyla. Parang may kilig. May ganon. Kaya ko nga binasa kasi nagulat ako sa comment. Tapos, pinanood ko naman. Parang hindi ko naman nakita yung Ako rin. glow. Napanood ko yun eh. Nag-aaway sila dyan. Parang nagpapayabangan. Paparinigan. Tsaka real. Andaran. Totoo Real yung talk. real hindi. Tsaka totoo na sinasabi nila ng nanay si Janice de Belen. Tsaka si Marcel Kasi Laksa. ganun yung bida-bida nga eh. So parang sabi ni Kyla, naku, ang mami ko, si Janice de Belen, no? Ganyan. Ano to? Ganon. Tapos sagot si Donnie. Anak ni Janice. Oo, parang ganyan. Tiyanak, sabi gano'n. Sinabi yan actually. So may mga nag-ship na bagay daw sila. Sana gawa ng teleserye. Aray ko. Sana pag-partnerin. As we all know, si Donnie Nagkasama sila ha. at si Kyla ay magkasama sa Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Pero di before. sila Hindi, Hindi. syempre, ang partner ni Donnie, Si si Belle. Belle. Si Belle, Pero, Hindi sila love triangle doon. Sorry. hindi, ah. hindi. Okay. Then, may Si mga Enzo, may mga ano nag-ship, pero meron ding mga nambabas na agad kay Donnie. Kagaya ng sinasabi. Syempre, nako no, kaya naman ni Belle na Aray. on her own, mga ganyan. Paano ka na Donnie without Belle? May mga ganun May na. ganon? Yan. Pero bagay sila ha. Actually, Di ba? physically, Diba? pwede. Kasi nga magkasing matangkad. Tsaka parang meron silang pagkakahawig. Ay, gano'n. Hindi nga, promise. Oh, Ikaw yun, ang nakita nagsabi ko. niyan, ha? Nag-premiere na ba? Noong June 13, ito, nag-premiere na. Ang premiere sa... Ay, kung Oh, yeah, June 13, June 13, nag-premiere yes. na. Sabi So, ni Diego. abangan na lang Tony natin yan Tian, kung anong Kenneth. kahihinatnan yan. Oh. Lalo't mga nanay-nanay ang kasama. Parang comedy naman siya eh. Hindi naman siya yung... Correct. Ewan oo. ko lang kung- Hindi natin alam. kung Baka ang teaser ending lang ay, yun. oo. Social series ang tawag. Which Yun. means, pang social media lang, ganon? Hindi. Eh, di ba, May nabasa mga- ko nga eh. Mukhang sa YouTube ng Netflix. Baka doon lang ipapalabas. Yan na tayo dyan! So,
So, ano magiging hashtag nila? Doka. Tama, Doka masaya. Meron na tayo. Eto. Para hindi ka masaya. Alden Richards, nasa Hong Kong na para mag-shoot. Yes! Last week nga po ay... Hong Kong! Hong Kong! Nasa Hong... Gano'n siya. Hong Kong gumanon siya. Hong Kong. Kasama niya nga yan, sina Joros Gamboa, tapos itong si Jeffrey Tan. Tam. Kasama na nila si Tam. Tam, kasama na nila si Direk, Cathy Garcia Sampana. May kukunan nila yung mga ilang eksena. May video tayo dyan. Yan. Ayan, yung papunta pa lang sila, Papunta na sila sa Chim Chan Chuy! Sumigaw siya dyan ng Hong Kong. Narinig ba yun? Hong Kong! Ayan na. So yun Wala na. pa si Kathleen. Si Catherine, baka iba pa Susunod siya. pa si Kathleen. Kathleen tuloy. Kathleen. tuloy. Kathleen Gokieng? Nauna siguro yung mga eksena nila. Yung mga magbabarkada. Kasi doon sa istorya Pero naman baka sila yung nga, mga eksena. Wala na baka siya. nga si Catherine, wala na siya sa Hong Kong. Baka nasa Canada Kasi na yung siya. take-off nung last, di ba? Magiging take-off pala nitong Hello Love. Again. Yung si Catherine ay Nasa Canada nag-fly na. na to Canada. Baka wala siya eksena sa Hong Kong. Correct. And Posible diba, naman. basically yan, mga tipong 2 years after. Mga ganon. Or baka naman, bahala na, abangan nun na lang. Baka Basta natin masaya sila problema. doon. Posible nga na baka wala na dun. Diba? Nakakaloka lang, yung isa sila, Enrique nasa Taiwan, sila sa Hong Kong. Bakit? Bakit hindi? Nako, sa mga ibang, like, of course, like Korea, talagang lahat ng mga shoot nila, even teleserye, Abroad talaga. Laging abroad. At saka nakita mo yun doon sa yung napupunta pa sila doon sa Europe talaga, yung magagandang view, no? Europe talaga, madalas Europe nila talaga ang nila. location. Madalas. Kakaganda. Kaya yung Goblin, di ba? Nagpunta sa... Hindi, Goblin, Canada sila nagpunta. Pero iba pa rin. Queen of labas pa rin ng Tears, Korea. wait. Ang Queen of Europe, Tears, Europe. Ang gaganda Germany. Ayan. Ang gagaling ng mga location, nila, managers or hunters nila. Kasi nakikita talaga ang ganda ng lugar. Correct. Crash Landing, Switzerland. Oo, di ba? Kapag Italy, may kilala ako. Ako bala. Charot! Ay! So, ang Marites? Marites University goes to Nakapunta na ako. Italy. Di balik tayo. Ayaw mo? Ayaw niya. Ayaw mo na bumalik na Italy? Gusto ko pa rin. Sarap ang mga pagkain niyo. Oo. Siyempre, Italian pagkain, di ba? Siyempre. Para naman kung native, di ba? Italian food. Okay, Correct. sige. Malalaman yung updates namin dyan, mga Marites. Diyan sa shooting na Alden Catherine. Catherine Kathleen? Bernardo po yung Kathleen. Kathleen Gauthier. Nasaan na yun? Si Kathleen Di ba medyo Gauthier. Si Catherine, yun ba? Kathleen. Hindi, Kathleen Gauthier. Yung Kilala mo si Kathleen Gauthier? Sa going, Kilala mo yan? mga bagets nung kasabayan Nila Vandolph. Nila Miles, oo. Kathleen. Ay, hindi ba Kathleen Gauthier? Tama ka. Kaya Saan na gusto pupunta? nyo ba? Oo. Hello mga Kamarites, ito na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Okay. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo! Pak! Dahil dyan! Ito na po, ating Chick of the Week, Vilma Santos, nag-enjoy sa stage play na Grace. Yes! Nung nakaraang Sabado po yan, yung last Ito yung pagpapalabas ng Grace. Nagsimula last yun ng na? May. Oo. Okay, direct, di ba? Direct Kay Floyd. sa Yumaong Floyd Quintos, yan yung pinakahuli niyang naisulat. At tuwan-tuwa sa imbitasyon nga, parang tribute kay Direct Floyd na rin yun. Yung kasi yung Grace, kwento nung 1948 na lipa apparition. Yung sa Our Lady of Mediatrix, yung may mga petals na nalalaglag. Correct. Ngayon, yung gumanap dyan, yung kauna-unahan na Carmelite na Pilipina na si Sister Teresing Castillo, inabutan pa palang buhay ni Ate V. In True. fact, nakakasama pa raw niya sa mga gatherings nung siya mayor pa ng Lipa. Tsaka pag may mga ang tawag doon, dasal. Ano tawag doon? Oo, basta Vigil. Ayun. Ganyan, oo. Diba? Noel ba yun? Yes. Yeah, I think hindi to Sabado. I think
Sa Only 16. last night. 16. Last night. 16. Sa linggo Sunday. pala. Linggo. Oo. Sorry. So, nung Sunday, yun yung last night ng Grace. Chicken. Dahil, excited si Ate V na kasama niya na sina Direk Jeffy Turian at mga iba pa yan, nga sina Noel Ferrer at mga ibang kasama natin. Dahil parang nag-signify ng intention itong si Ate V na parang gusto rin niyang gawin yung buhay nito ni Sister Teresing Castillo kasi nakaka-excite kasi Marian devotee daw siya at talagang Naniniwala siya dun sa milagrong nangyari sa siya. Lipa. Oo, dun sa Lipa. Noong 1948 pa nagsimula. Actually, yung interview niya na pakinggan ko, talaga siya, high praises siya doon sa stage play. Nung tinanong nga siya kung sino yung gusto niyang gampanan, sabi niya lahat. Kasi daw, very holistic. Sabi niya sa ngayon, galing na galing daw siya doon sa lahat ng karakter at doon sa storya. Kaya sabi niya kung pwede lang daw lahat gagawin niya. Yun yung sinabi niya dyan sa Mga interview. batikan sa teatro ang nagganap yun. Ang tatandaan ko lang na pangalan ay si Charmaine Buwan Camino. Buwan Camino. Sabi ni Alan, nabasa ko yung post. Ang balita ko naman, dalawa yata ang bida dyan. Parang dalawang nan talaga. So, tinatanong si Ate V, sino sa dalawang karakter ang gusto niyang gampanan? Nako, ang lola mo, hindi mo na nagbigay. Hindi niya siya nagsalita, actually, oo. Pero mukhang matutuloy, if ever, yung Sister yung Teresing. movie. Gagawa nila ng movie. At mukhang si Direk Jeffy Turian ang gagawa. Ang gagawa. Lahat ng nakilala ko na kapanood niyan, nagandahan. Ganda. Sa hindi ako nakapanood. Meron kasi nung June 8, may invitation. Kasi hindi ako nakapunta sa Japan at sayang. So yun po, yung mga tuwan-tuwa na naman yung mga Vilmanians yan, mga Vilmates yan, kasi parang padami ng mga gustong gawin na proyekto sa Ate V ngayong pinag-uusapan ng pelikula, no? Nung naging aktibo siya uli sa showbiz. O yun lang. Dahil dyan. Dahil dyan yung po ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Kulang pa ba ang aming pabaw na chika? Simula ngayon, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga Certified Marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Okay. Mr. Fu! Dahil dyan, ito naman po, pa-mention daw ating mga live viewers. Bago tayo magpatuloy, nais po muna nating anayahan ang ating mga kamarites na sumali sa ating Facebook group community. Nakapin po sa ating live chat ang link ng Facebook group at maaari po kayo mag-join pagkatapos po ng ating live. Pahabo lang! Gusto natin i-acknowledge si Alan Jones. Kanya daw yung video na pinakita natin. Ay, Alan Jones, Alan salamat. Jones, thank you! Thank you kay Alan Jones. Ako dapat may credit. Oo nga, ayan. Nag-message, nabasa ko. Hello naman, Alan Jones. Hi, Alan. Thank you. Punta na kayo sa Facebook group. Ayan Yun na. Tuwin ni Willie Revillame, arangkada na, nalaman na rin ang magiging co-host. Yun na. Arangkada na nga yan. Malapit na po yan. Bago matapos ang June. Baka nga next week na yan eh. Pero share ko lang dyan yung naging emotional siya doon sa kanyang Facebook Live na ginawa kamakailan. Dahil kumaga, ginudbay na niya yung dati niyang programa. Yung Wawawin. Iyak-iyak siya, ganyan-ganyan. Pero gano'n naman daw talaga. Tapos nagpasalamat siya doon sa mga nakasama niya, especially doon sa 7 years na nag-stay ang Wawawin sa GMA7, yung bla-bla, and so on and so forth. Tapos, winelcome niya na yung bagong programa niya. Yung Will to Win. Ano oras? Wala pa rin talagang confirm na kung kailan sila e-ere. Tsaka kung anong oras. Ang sabi lang, June, pero feeling ko, hindi hindi. Pero sa TV5, sigurado. Malamang-lamang. Sure, dahil at bahit na nalaman ko naman, mukhang ang ka-team niya. Hindi ko naman nasasabing ka-coprod niya, di ba? Mukhang ang Media Quest. Ang Viva. Yeah. Dahil very prominent ngayon si Boss Vic sa balita ko nakasakasama ni Willie and all. Tapos ito hindi pa ina-announce. So okay lang ba para ipe-preempt natin? So, nalaman natin i-share na natin. Bahala sila. Baka hindi ba tuloy, no? Baka sabihin, nako, para iba, para kuryente sila. Anyway, nalaman ko na magiging co-host ni Willie dyan ay mga Viva artist din. Si Cindy Miranda. Cindy Miranda. Luma naman na yun si Corleto.
Nabuhay! Cindy Si Miranda. Yung jowa ni Jericho, Cindy Miranda, beauty queen at diva artist. Pero malay mo, wala pabalik ni Malay mo, diba? Willie Cindy. Pero maganda si Cindy Ay, Oo maganda si Cindy naman. Corleto. Maganda rin naman si Cindy Miranda. Si Cindy Miranda at Alam ko lang Plaza Miranda. oh my God. Pinaraya na ito. Si Cindy Miranda at si Heaven Ferralejo. Diva artist kasi sila. Kaya dahil, at nalaman ko rin. May mga iba pa. May iba pa Meron mga pa sila. Black Meron pa Beauty daw eh. iba. Ang Oo. natin dito, di ba? Sabihin mo, Yung Ramsey. Yan, oo. Di ba yung pamangkin ni Jaya? Yes, yes. Wow, oo. showtime yun sa online I na see. show. Correct. Pero parang lumalabas si Heaven ang medyo... Ang main. Oo. Tapos nalaman ko rin na mukhang kahit hindi pa sila nagsisimula, ay mukhang may patreat na si Willie sa kanya mga girls. Oh, Di ba gano'n naman talaga ganun siya? naman. Ayun na nga, I heard. Saan din sinakay? Sa Macau? Lagi naman. Ay, Hong Kong? Alin sa dalawa? May pogo siya doon siguro, no? Ni favorite ni Willie yung Hindi. Macau. Oo, totoo. Di ba? Lutong Yun. Macau kasi. So, ang tanong, Grabe. kasi hindi pa ina-announce yan. Gusto niya lutong May Macau. mga nagchika lang sa akin. So, alamin natin ngayon, pag hindi pinakita, malamang, ay, nako. Nakuryente Nakuryente. na natin. Pinalitan, pero hindi. Kasi ang alam So ko wala nga- na dyan yung beauty queen. Beauty queen nga si Cindy Miranda. Hindi meron kang Ah, may binarita baba. dati. Ah, Ano yung Nanaligwak. na-announce natin dito? Ay, Nanaligwak. naligwak. Oo. Hindi tayo sure kasi may mga iba pa rin. Di ba? Ikaw Oo, nagbalita. yeah. Si ano? Yung, Alam mo na. Oo. Di ba sabi pero- mo malay na yon? Malay na. Ibangan na lang Ay, natin. pili ko kung tuloy ano- na yan kasi nga itinama Diba? na May nga invite sa- naman dyan si Ano Rose. kaya oras? Saka ikaw, Alam- dapat ba? Either before or after Itbulaga. Malay ko ba? Ewan Hindi ako invited Malay ko, dyan. hindi ako invited. Pero in-inform lang ako ng mga taga TV5. Mag-thank you tayo kay Ellen Marie na nagpakulay ng Ellen 320 yen. Asawa ni Marie. Araw, Okay. gabi. Ellen, hi. Sorry po. Oh, next! Next. Next Oh. din! Oh. Inunahan na talaga ako mag-next. O, hindi akin yan. Tsaka yung pagkakasigaw ni Rose. Para mga Ano na din? napakalaging kasalanan. Ang tagal! Ito na girlfriend ni Ryan Bang. Oh. Kasi kanya pala, may sweet na pandar sa birthday ni Ryan. Hindi akin yan. Hindi akin yan. Hindi yan akin. Nakalagay, oh. Nagkamali yan ko alam yan. Ano to, di ba? Kay Nagkamali lang si Diego. Ay, ako! Oo. Parang nag-attitude! Attitude! Gusto mo? Ay, ikaw! Ay, hindi. Wala. Pangalan mo Alam mo lang yan. ay. Wala akong kaalam-alam dyan. Attitude si I-report mo Rose. yan. Hindi, report mo. Ikaw nakalagay dyan. Nakalagay eh. Ewan ko kay Diego. O yung cute ni Ryan, oh. Baby Yan na ko nga. siya. So, si Paula Huyong, may paandar dahil birthday ni Ryan Bang. Kahapon, no? 16. Tama ba? kahapon yan, Sorry, hindi ko na alam ang date. Totoo lang. Ikaw kinurek mo nga ako Oh, yan, tama, sa Sunday. quiz eh. Hindi, oo. alam ko kasi kahapon yun. Okay, Dahil sabi mo Father's Saturday. Day, okay. Pero anyway, ayan. So, kahapon pala to, nag-birthday si Ryan Bang. Tapos si Paula Huyong, meron siyang paandar. Ayan nga daw ang kanyang wallpaper, kumbaga, reveal. cute. Na, ang cute nga ni Ryan, ha? Parang yung Tapos- mga K-drama, yung mga bida sa... Oo. Saka yung mga bata oo, doon. tama. Oo. Tapos, gumawa siya ng parang gallery. Na, Bang, isip ko bang, nga, bang. paano kaya hindi nalaman ni Ryan tong gallery? Kasi lagi nandun si Ryan sa, yung kasing, di ba, yung paldo na pag-aari ni Ryan, at tapos yung Shesta naman pagmamay-ari ni Paula. Isang building lang yon. Sabi ko, paano kaya nakagawa si Paula ng paandar? Naglagay siya ng mga gallery ng mga ganyan na parang, kumbaga, tribute to Ryan Bang. Tapos, nakakuntsaba pa ni Paula ang kanyang family. Kaya si Ryan talaga, pareho naman, love ng Both kanya-kanyang parties, family. Oh. Pero nakalagay dyan, 33 Scout Santiago. Di ba sa Macau? Yes. Scout Santiago. Diyan lang to, sa may QC. Ayan, sa may okay. Scout Scout area. Santiago, oo. Try niyo yan, napakasarap ng mga food. Di ba dyan kayo Medyo- nagpunta dati? Yes, napakasarap Sa Scout, talaga. di ba? Scout area? Sabi ko sa iyo, mula nung kumain Santiago na, nga, di ba? Scout Santiago. Mula nang kumain ako sa Paldo, promise, nahihirapan na akong kumain sa ibang samut-samut. Korean, oo. Oo, kasi May iba. discount Diego tayo. pa, ano pa? Binigyan ka naman discount. Diego pa. Ryan! Paula? Ano? Paula Huyong. Paulo. Si Paula, Oh. ang ano niya, yung specialty nila, yung
horchata na parang milk tea yun. Yun. So, anyway, happy birthday, Ryan. Happy birthday, Ryan ba? Happy birthday, Ryan! Feeling ko, itong dalawang to, ito na to. Talaga? Syempre. This is it. Is it. Yes! At this Thursday pala, talaga namang well-announced mga Marites, ay bibisita ang Kapuso Primetime Queen dito sa Marites University. Abangan niya. Kaya maaari po ninyo ipadala sa ating YouTube or Facebook community ang mga nais ninyong itanong kay Marian para sa chance na ma-feature kayo at ang inyong tanong sa aming ilalabas na content. Yan. Pero syempre, no, may mga nabasa na ako doon na ilang question. Parang gusto ko tuloy tumalak at magtara. Ay! Ganun Ang talaga. ganda ni Marian! Hindi pa nga yun ang pinakamaganda niya eh. Oo, wala pang effort siya. Ayan na. Wala namang araw na hindi siya maganda. In Yun lang. fairness naman. Okay. Okay. Tapos na ba tayo? Hindi pa, meron pa ito, Honor Clavio, may payo. Ayan, Ayan, di ba? Oo. Kasi nga Karoon nagulat ng- din ako sa balitang yan. Nakaka-tense naman to Na vote. inatake nga siya nakaraang linggo, di ba? Sa Antipolo pa pala yan, doon siya unang dinala sa Fatima. Malapit sa amin yun eh. Yung Fatima University, may hospital. Wala ka doon. naman kinalaman dyan. Wala. Nagulat lang ako dyan. Dahil ano pala niya, hemorrhagic. May stroke, parang may mga nambuong dugo or something. So nakakatakot. Kaya ang payo niya, sabi, pag nagsasalita na yung ating katawan at may mga iniinda na tayo, wag nating hindi pinapansin. Dapat pinapakinggan. Listen to our bodies. Yeah. So yun na, Tsaka alam ko, siya, diabetic din siya, I think. So, Parang ang laki na nga agad ng pinayat niyo. At saka nag-ibang kulay, oh. Hindi Hindi ko alam kung ako colorblind ako. ako. Narinig pag umagat sa DCBB. Tsaka hataw naman talaga siya araw-araw. Oo, May naman, unang gusto. hirit, double B, Hanggang tapos sa gabi. yung news. Kaya nga nagtataka ako, gabi na yung newscast, tapos ang aga niya sa unang hirit. Pero alam mo, very Pinagan na blessed pa rin siya. 10:50, Kasi first time mo na nagkaroon na acute stroke, yun ang nabasa ko. Correct. Acute stroke. Pag titingnan ko siya, parang normal pa rin, di ba? Yung iba, nagkakaroon ng half body, medyo paralyzed. So or blessed pa din si something, Iga. Oo. Iga, get well Get soon. well. no? At grabe yung tinas ng kanyang blood pressure ng mga time na yon. Di Di ba? So, At nag-golf pa yan. Ang hilig niya mag-golf. ayun na. Which is good Oo, may naman. mga- Oo, May pero mga di ano mainit. siya. Mainit. May mga Igan Cup yan. Oo, diba? Kaya si Igan, pinapakita sa video. So, Sige, get well. Get well. At Arnold. maraming salamat. Sana po ay yung mga ganyang payo ay may matutunan tayo. At gamitin natin sa ating mga sariling buhay at katawan. True. Yan o pinupunasan. No? Kakaawa din tingnan. Ano? Dahil dyan. Dahil dyan. Ito, Charlie Dizon at ex ni Carlo Aquino na si Trina Candasa. Magkamukha raw. Oo, ano ba yan? Triga mo? Ay, hindi. Ito nga, ewan ko ba bigla na lang nilabas yan ng mga netizen na parang tapos na yung kasal, maligaya na yung dalawa, si Charlie at si Carlo. Magkapareho lang ng damit, magkamukha Biglang, na. ayan na, nilabas ni may mga photo. Siyempre, may mga Team Trina at may mga Team Charlie. Yung Team Trina, yun na laging, di ba yung sinasabi nga ni PhD dati na parang hindi naman natin alam yung buong kwento, kumakampi ng bonggang-bongga kay Trina at ino-okray si Carlo. Ay, hindi naman natin alam yung kwento nung side ni Carlo. Dalawa. Dahil si Carlo naman, hindi naman na nagsalita. Tapos, sana maging masaya na lang tayo dahil napili na ni Carlo ang kanyang may bahay. Di ba kahit nga si Jolina na nag-wish lang ng maganda para sa kanyang kaibigan. Binash ng bongga. Binash ng bongga. So, ito yung lumalabas. Kasi parang, ito nga may nakakatawang insidente na may isang taong nag-post siya ng congratulations. Hindi ko nasasabihin kung sino. Nagkamali siya ng post. Ang naipost niya yung old photo ni Carlo Sino tsaka ba ni sino? Trina. Ng congratulations. Parang old photo nila. Tapos sinabi lang nila na, huy, hindi si Charlie yan, si Sino Trina yan? pa yan. Kaya na lang niya tinake down. Sabihin mo na kung sino. Wag na. Wag. Nalaglag na ang mga ano? Nalaglag din mga unan. sa unan? Nakita naman yan sa SOCMED for sure. Hindi. Sinabihan lang nung bilis na natanggal. Kaya hindi siya sabi niya, kung mababash ka dyan. Pero ang tanong, magkamukha ba talaga? Hindi naman. Ako hindi. Ako hindi ko nakikita Hindi ko rin mag-ibang-iba sa akin Oo. yung feature na mukha ni Trina. Pero lumabas na Malayo. yan. Magkapareho lang ng damit, magkatipo dahil puti. Tsaka parang mas maliit ang mukha ni Charlie. Correct. Pero ang nakikita ko dyan, hanggang ngayon, talaga nababasa ko, ang dami talagang pro Trina. Oo. Sobra. Actually, nung totoo kayo, yung lumabas to, ang dami daming talaga. pro Trina. Tapos, kasi si Trina, parang
maganda siya mag-style maganda siyang marunong siya magdamit, marunong siya mag-ayos. So, ang sinasabi mo, Trina, sa pagdadamit, sa pagpersonalidad. Hindi lang yun. Hindi dahil sa nangyari. Dahil sa nangyari. Ay, my God. Kumbaga, nakuha talaga ni Trina yung simpatya ng mga netizen. Tapos, pag nakikita nila si Trina, may mga post na, bawa, pictorial or whatever, or naka two-piece, or ano, talagang sinasabi nila lagi, ang ganda-ganda mo. Sinayang ka, ganyan. Sinayang ka. Ang layo naman ni Charlie. Yung mga ganong comment. At hanggang ngayon. Actually, tapos nilalabas nila yung mga old na vlogs or videos nila ni Carlo. Yung nagpunta sila doon sa lupain na para papatayuan ng bahay supposedly. Na ang kasama ay si Trina. Parang unfair naman yun. Lumang video na yun, syempre. Pero ang mga netizen talaga, kayo naman po. Binabalik-balikan. Pero alam mo, nagugulat din ako sa kaso ni Trina, ni Carlo, at ni Charlie. Kasi marami din namang mga pangyayari na yung iba yung karelasyon mo dati, kahit nga nagkaanak pa kayo. Then, lalo na si Charlie, hindi naman pumasok nung time na si Trina, at si Carlo pa rin. Bakit dito? Parang masyado yung hold ng mga fans o ng mga netizens kay Trina at saka kay Carlo o kay Trina per se. So, doon ako medyo naguluhan na yung talaga yung simpatya hindi nawala. Hindi nawala. Tuting na ang tagal na rin. Kasi pwede naman na kalimutan na kasi tapos kumbaga yung chapter na yun ng buhay ni Carlo at ni Trina at maging maligaya na lang for Charlie. Pero hindi, binabalikan pa rin nila may Team Trina. Baka. Pero sana si Carlo, kasi si Carlo hindi talaga siya nagsalita. In all fairness kay Carlo. Alam mo, minsan mapapaisip ka rin tama rin ba na hindi nagkahalita at all ang lalaki? Kasi pag nagsalita naman si Carlo, mapagbibintahan naman siyang ang gentleman kung sakali. Or baka iniisip ni Carlo siguro para na lang sa anak namin. Tahimik na lang. Paglaki, wala na lang siya mababasa na he said, tama naman. she said, tama parang naman. ganon. Pero yun nga lang. Siyempre, nadadamay din si Charlie. Ang kanyang present. Ito. Ayun, Si Trina. Ikaw talaga. But anyway, mga netizens. Pareho nga sila ng damit. Hindi sila pareho ng damit. Parehas ng Ito tipo spaghetti strap yun. Pareho lang na all white na pabagsak. Pababa at pataas. Tapos yung hair nila parehong lugay. Nakabagsak. Model daw si Trina, sabi ni Jean. Yun na. Parang ganon. Well, dahil dyan. Ay nako. Yun na. Yan po ating isang linggong chika mula lang po sa Marites University! Abangan ko sunod rin nag-aala ang daho!